Okay. Magandang araw mga kaamag, mga ka-farmers. Nandito naman po si Lakay Berto at welcome po kayo sa Lakay Berto Mushroom TV. Ngayong araw po ipapakita namin yung paano po gumawa ng capsulized fruiting bag. Ito po yun, nasa left side. At ang Batman type fruiting bag. We're using po 7x14 fruiting bag sa aming mushroom production. So ito na po yung composted na nakusot natin. So ito po yung gagamitin natin. So una po natin gawin yung pakita mo yung paano paggawa ng capsulated fruiting bag. So una yun po. Okay. So mga 3/4 lang muna, punuin lang ng mga 3/4, and then ayan, then babalik ta rin po natin. Balik rin yung fruiting bag, ayusin. Pwede po kasi may mga PP bag po kasi nabibili na naka-ribbon type na. Since yung gamit po namin hindi po ganoon, kasi nahihirapan po kami maghanap ng ganong PP bag. So yan, inaayos lang. So balik ta rin. So yan, siksikin, bagsak lang natin. Ayos lang. So makikita nyo po, ganito po ang kalalabasan niya bago natin i-steam. So sa mga nagtatanong, yung tamang moisture po ng ating substrate, yung composted substrate bago natin i-bag. Kung wala po tayong soil tester, tuturo po namin sa inyo yung technique. So kapag pinigaan nyo po yung substrate natin, talagang pigang-piga, dapat po walang sumosobrang water excess sa ating mga kamay. Then pag binuka po natin, namumuo po siya. So ibig sabihin, tamang moisture po ito. Yung ganito. Ayan, namumuo. Pag may kumatas po na tubig, ibig sabihin over moisture po yung substrate natin. Ayan, namumuo po siya. So ayan, tapos na ni Boy. So dapat etong 7x14 na fruiting bag average po ng kilo to kapag tinalian natin na nasa 1.2 to 1.4 kilograms po. Pag sumobra po dyan, possible po is over moisture po yung ating substrate. So yan. Ang style po namin pag nagpa-pasteurize is goma lang po munang ginagamit namin. Saka na lang po namin lalagyan ng cotton at saka ng PVC pipe kapag magpupunla na po. So yun. Tingin nga Boy. So yun po. So ito, tansya ko mga nasa within range po tayo, 1.2 to 1.4. So yung next naman po namin papakita paano po paggawa ng Batman type fruiting bag.
So ganun lang po. Nga lang po dito, hindi na natin kailangan ayusin yung puwitan ng PP bag. Based sa experience po namin, mas madali po gawin ang Batman pipe fruiting bag. So yun po, kuha lang po ng bote. Wala po kayong bote, pwede po yung mga kawayan, kasing size po ng Red Horse na kawayan. Yan po, taktakin lang po. Ganyan, tuloy ang ginagawa ni Ido. So yun. So dagdagan lang ulit. Sa mga gusto pong matuto ng mushroom production, basic or additional knowledge po para sa inyo, subscribe lang po kayo sa LB Mushroom TV and paki-click na rin po yung notification bell para po updated kayo sa mga susunod naming video. Ayan po. Next video po na gagawin namin is yung paano po gawin yung substrate naman po ng mais. Kasi po dito po sa area ko po ng Isabela and Cagayan Valley, marami pong mais and palay na pwedeng gawing substrate po for mushroom production. So yan. Ayan, pwede nyo pong yan, ganyan, para pigain na ganyan para masiksik po siya. Ayan. Sa mga nagtatanong po bakit kailangan siksikin, ang dahilan po nun para po magtagal at mapakinabangan natin ang husto, bumunga ng matagal ang ating mapakinabangan na matagal ang ating mga fruiting bag. Pag hindi po natin siniksik yan, bababa po yung lifespan ng mga fruiting bag natin. Although magbubunga po siya, pero hindi po natin ma-maximize yung full potential po yung bunga ng fruiting bag. So kailangan natin siksikin talaga. Para mabagal ka, sabi ko pa naman dapat mas mabilis ang ang Batman type. Well, yun po, pinakita lang po namin yung aming kung paano po gawin to. Kasi po ngayon may bagging machine na po kaming ginagamit. So pero nung wala pa po to, ganyan po yung procedure na ginagawa namin. Mano-mano po. Ayan. So kung tansyado nyo na nasa 1.2 to 1.4 kilos na po, pwede na po natin talian ng goma. Kapag nabaging na po at na namin to, agad-agad po namin pina-pasteurize. Kasi po mayroon kaming nilalagay na liquid broth dito. So I think mga sa experience po namin 3 to 5 days na nakatali na po, nakabag na po. Kailangan ma-pasteurize na po. Pag lumampas po doon, parang bumabaho po yung substrate. So yun, tapos na ni Brother Ido. Check. Medyo kulang, magaan siya. So kulang, ibig sabihin lang po nun, hindi niya po nasiksik mabuti.
Parang nasa 1 kilo lang siya. So ayun po, sana po may natutunan kayo sa munting video ng ngayong araw na to. So don't forget po to subscribe and hit the notification bell para po sa updated na ma-update po kayo sa mga next video namin. Maraming salamat and God bless. Happy farming and